Good day sa lahat ng manood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yan. Ngayon ay 6 AM ng umaga. Medyo napaga tayo ng gising. Kaya, yun, magkakape muna tayo bago tayo pumunta kay Marcos. Pero, nag-message sa akin si Marcos kagabi na medyo tanghali kami lalabas ngayon kasi may kailangan silang asikasuhin ng personal. At hindi ko alam kung anong asikasuhin nila, pero kaya naman natin sila na ganoon. Tapos, sa tanghali lang siguro tayo mag-prepare. So sa ngayong umaga, since medyo tanghali lang tayo lalabas, isip ko dito, tapusin ko muna yung yung order kay mama na mga walis tingting, at napakaraming order kay mama na walis tingting. So tulungan ko muna magawa ng walis tingting. Ayan, may gawain dito walis. Ayan, ganyan. Nakaunti na. Tapos yan yung ginawa ko kagabi. Pinatiran na yan. So, tatapusin muna natin ngayong araw yan. Tapos, para madala natin doon kay mama para marami ding madala niya doon sa mga nag-order sa kanya. Tapos, kuha ulit tayo ng panibagong yung kakayasin, yung tatanggalan ng para maging walis tingting. Kuha ulit tayo sa kanya para panibagong gawa ulit. So, yan, tuloy-tuloy yan natin. Sayang din. Extra income din kasi magkano din ang isa niyan. Ang isang tali ng walis dito is pag yung di-deliver namin sa mga nagtitinda, sa mga tindahan lang din namin dadalhin, ang bigay namin is 25 pesos. Tapos pagka yung kami naman na yung maglalako, yung magtitinda sa mga bahay-bahay na hindi na namin dadalhin sa mga nagtitinda, ang bigay namin is 35 to 30, ganyan. 30, bibigay din namin 30 pagka medyo alam namin pero pagka yung sa 35, ganyan yung bigay ng walis tingting dito sa amin sa Kapalonga. Pero sa ngayon ang mga order sa amin is nasa tindahan lang, kaya medyo mababa lang yung presyo namin, nasa 25 pesos lang ang isa. At nung nakarara, pagdala na kami ng 20 pieces na walis tingting. So may order pang iba na hindi na namin madala. So tulungan ko muna si mama provide namin yung mga order na yun na walis tingting habang free time naman ng gantong umaga. Yun, habang nagkakape tayo, gawa tayo ng walis tingting para sa ganun, sayang din yung kapag nagkakape tayo, sayang din yung oras na pwede natin, may ilang piraso na tayong walis tingting na magagawa habang nagkakape. So pwede naman yun kasi yung kape, kukunin mo lang naman yung baso tapos yun lang. So yan, prepare tayo dito at mamaya tayo lalabas sa mga beneficiary natin, mga tanghali siguro. Yan. So yan, gamit natin dito itong cutter na tinalian lang ng tela. Yan, para maging tangkay. Ito yung bala ng cutter siya. Yan. So syempre meron tayong panali sa daliri para di masugatan yung daliri natin. Yan, so daliri lang naman ito importante kasi siya yung pag-aanohan mo ng walis tingting. Magkakape tayo. Kape. Tiyaga lang talaga yung ganito. Matyaga ka lang talaga dito. Talo dito ang mainipit. Yan. Tinatanggal lang naman ito yung parang dahon na yan. Yan yung kulay green na yan. Tatanggalin lang yan para maging walis tingting. Ganyan lang kadali. Yan lang paggagawa ng walis tingting.
tutorial. Kahapon naman galing naman tayo sa mga beneficiary sa isang araw. Kita nyo naman. Kaya lang medyo nakakalungkot yung nangyari kay Nanay Isin. Napanood nyo naman siguro sa vlog ni Marcos. At kung ano yung mga naging revelasyon ni Nanay Isin about sa nangyari sa kanya dun sa Bordeos. Nakakalungkot lang. Kasi akala ko si Nanay Isin ay si Ate Rowena is okay dun sa magulang niya. Kaya lang ay ganun pala yung mga sinasabi ni Nanay Isin. So nakakalungkot lang kasi pinuri na natin si Nanay Rowena, tapos ganun pala yung mga naranasan ni Nanay Isin dun. Hindi na nakapagsabi si Nanay Isin nung nandiyan si Ate Rowena kasi hindi ko alam kung natatakot din sigurong sabihin sa harapan ni Nanay Rowena. Kaya nagkaroon lang siya ng lakas ng loob nung makalisa sila Ate Rowena saka nung nagsalita si Nanay Isin. So, hindi natin alam yung buong kwento nila. Kaya siguro hindi natin pwedeng husgahan sila parehas. At di naman natin alam kung ano yung buong kwento ng ano nila. Kung ano nangyari doon, hindi namin alam, wala kaming alam. Kaya wala kaming ano kay Nanay Isin. Kaya siguro gano'n na lang. Katulad naman nung dati naming sinasabi kay Nanay Isin, tuloy pa rin naman yung tulong. At kung may mahanap sila na lupa na mapagtitirikan, so tulungan namin sa pagpapaayos ng munti nilang tahanan. Kung talagang dito nila gustong tumira, ayaw nila dun sa Bordeos, at ganun nga yung na-experience nila doon, yung naranasan nila dun sa sa Bordeos. So hindi natin alam kung ano yung mga naranasan niya doon. Kasi wala naman tayo doon, hindi naman natin nakikita. Maaari namang may nagsisinungaling sa kanila, hindi namin alam kung si Nanay Isin o yung anak. Hindi natin alam, wala tayong alam sa nila, sa nangyari doon. So wala tayong karapatang mag-judge doon, hindi natin pwedeng i-judge. Sila lang nakakaalam nun. At yun nga, siguro kailangan din na yung malaman yung side ni Nanay Rowena. Kasi hindi namin sure kung nagsasabi si Nanay Isin ng totoo o ano. Wala na. Basta sa mga sunod na punta namin doon, baka naman may may mapag-usapan na sila. At sabi naman namin kausapin si Nanay Rowena since may contact naman sila dyan. So yun. Kausapin na lang ni Nanay Isin si Nanay Rowena para sa ganun mapag-anuhan nila kung ano man yung naging tampuhan nila doon, kung ano man nangyari doon. Yun, pahingi sila ng tawad kung sino man may mali. Kasi mahirap yung ganun, yung may kasama magulang. Pakahirap yun, mabigat sa buhay. Sabi nga ni Marcos, napakabigat sa buhay pagka yung magulang mo na yung kaano mo. Kape po. Iba naman natin beneficiaries, okay naman. Kahapon galing kami dun sa beneficiary ni Commander, doon kay Tatay Ervin, at sinecheck namin yung location ng mapapatirikan ng bahay ni Tatay Ervin. At si Tatay Ervin ay mapapabahayan din dun sa katabi ng bahay ng anak niya, para na sa ganun malapit dun sa nag-aasikaso sa kanya, kasi napakalayo ng bahay ni Ate Isabel, yung anak ni Tatay Ervin. Tatay Ervin, yan. Napakalayo niya dun. Siguro kung lalakarin is mga 25 to 30 minutes bago makarating sa bahay ni
Tatay Ervin mula sa bahay ni Ate Isabel. Ganun ka kung layo, kung lakad. Kaya sabi na mas mabuti na mailapit sa bahay ni Ate Isabel sa ganun. Pag-aasikaso sa kanya is malapit lang. Meron naman daw doon, may lupa naman na mapapahiram. Sabi ni Ate Isabel, may lupa naman daw. Saka nag-offer din naman sila na sila nang bahala sa mga kahoy sa haligi. Puprovide lang namin is pako, yung plywood, or yung mga sahig, ganun. Basta yung mga materialis na kailangan bilhin sa, sa hardware. Sagot na ni Commander. So, yan. Siyempre, salamat kay Commander. At napabahayan din sila Tatay Ervin. Malaking tulong kay Tatay Ervin yun. Napakalaking tulong nun. Kasi hindi na mahihirapan si Ate Isabel na pagluluto ng pagkain, nandun na lang. Kasi nahihirapan si Ate Isabel at pag minsan wala, may motor naman ginagamit yung asawa niya, kaya lang minsan wala kasi hinihiram lang niya nila yung motor. So pag minsan pag wala yung motor, maglalakad si Ate Isabel, napakalayo. 25 to 30 minutes na lakarin. So laking ano nun, lalo pag mainit pa, tanghali, dadala ka ng pagkain, mainit. So ang hirap. At syempre may anak din si Ate Isabel na maliit. Ilang taon pa lang yung baby niya. Wala pang ayatan taon. So wala ding naiiwan sa baby niya kung ganun nag-asikaso siya kay tatay niya. Kaya mas mabuti malapit siya doon. Madali lang yung maasikaso. Mas malapit yung matitingnan-tingnan. Kaya pag malayo, napakahirap. Buti na lang kung lagi may service na motor doon. At motor lang niya, saglit lang. Pagka dala ng pagkain, okay na. Tapos, yan. Pero sa ngayon, yung asawa nandun, nag-asikaso naman doon yung asawa ng Tatay Ervin. Kahit may asawa ng iba, nagagawa pa rin yung asikasuhin yung Tatay Ervin. Hindi natin alam kung talagang naasikaso. Baka naman bumabawi. Baka naman bumabawi yung asawa niya. Kasi syempre, may mga nasasabi din sa kanya na porque gano'n na si tatay, is pinabayaan na niya. So siguro nakapag-isip-isip din nung may nakapagsabi sa kanya gano'n. Kaya sa ngayon medyo bumabawi siya yung asawa ni Tatay Ervin. Siguro nasasabihan siya ng gano'n na porque nga gano'n ang nangyari kay Tatay Ervin is pinapabayaan na siya. Saka buti na lang may kahit paano nandiyan si Ate Isabel. May isang anak na nag-aasikaso. At sabi naman ni Ate Isabel, bumabawi siya dun sa tatay niya kasi nung hindi pa naman ganun sa Tatay Ervin, is napakasipag na ama. Lahat ginagawa para sa mga anak. Kaya siguro nabuhay din sila Ate Isabel lang ganun. Umidad sila ng ganun kasi kahit paano nagsakripisyo din tatay nila. Kaya kumbaga, binabalik lang natin Isabel yung naging sakripisyo ng tatay niya. Kaya sa ngayon, siya naman yung nagsasakripisyo. Pagdadala ng pagkain doon, pag-iinit ng tubig, pagtimpla ng kape, paglalaba ng mga damit ni papa niya. Kahit napakalayo, napunta siya doon. So, yun, nakakatuwa lang si Ate Isabel. Kaya tulungan lang natin si Ate Isabel na mapadali, mapaaluan yung ano niya, yung sakripisyo niya doon. Ilapit na lang si Tatay Ervin doon sa bahay niya. Halos kapitbahay lang dapat niya para sa ganun mabawasan yung layo na pinupuntahan niya, yung binilakad niya para lang madala ng pagkain sa Tatay Ervin. Yun na lang yung naging plano ni Commander. Napakaganda. Napakapabor kay Tatay Ervin tsaka kay Ate Isabel.
Yan, tapusin ko lang muna ito at balik tayo mamaya kasi ahaba na nga haba yung video natin. So yan, ang ganito na lang muna at tapusin ko lang to. Nagkakape din naman ako. Mamaya siguro magandang tanghali, tigil tayong tanghali kasi mag-asikaso naman tayo, liligo naman tayo para sa ganun prepare naman tayo para pumunta sa mga beneficiary, makapag-area ulit tayo. At siguro naman tapos sila Marcos nung nilalakad nila. May gala kasi silang asikasuhin. Saka kahit si Commander medyo nasakit na naman yun dyan. Kaya hindi kami makagalaw ng ayos. Hindi kami makalabas ng ayos. Kasi nga, siyempre alam nyo naman, kailangan unahin si baby. So ayan, ganito lang muna yung video natin. Tapusin ko lang muna ito. Yan, tanghali na. So pahinga muna tayo. Tapos prepare na tayo pupunta kay Marcos para mag-area tayo. Yan yung mga ginawa natin. Napakarami na. At pahinga muna tayo kasi bawal magbasa ng kamay natin kasi yun nga, kakatapos natin magano. So pahinga muna yung kamay, tapos kakain lang ako, diretso ligo na tayo, prepare na tayo para magpunta sa mga beneficiary natin la Marcos. So yan, dito lang muna yung vlog natin at abangan nyo lang yung pupunta naming area kung saan beneficiary kami pupunta ngayong araw. So yan, dito lang muna, maraming salamat at mag-ingat kayo palagi.